Amen. Sige po, akala ko po kakanta yung mga bata. Hindi po kakanta. Unexpected. Amen. Hallelujah. Kaya hindi mo po nabuksan ang aking laptop. Sige po, bigyan niyo po ako ng segundo. Hallelujah. Amen. Ang theme po natin for this Sunday ay, nababasa niyo po ba? Radical witness, salt light, and the courage to love enemies. Amen. The courage to love the enemies. Amen. Sandali lang po. Yan. Okay. Sino po dito yung interesado sa topic natin ngayon? Amen. Amen. Ibig sabihin nun, marami kayong kaaway. Hallelujah. Radical witness, salt light, and the courage to love enemies. At ang ating pong theme ay based po sa mga verse na yan. Ayan. Next verse slide natin. Isaiah chapter 58, yun nga po yung binasa natin. 1 Corinthians 2, 1-12, and Matthew 5, 13-20. Yan po yung mga basis ng ating pong topic for this second Sunday ng February, Valentine's Day. Ayan, Love Week. Ayan. Kaya po salamat po muli sa ating pong mga nag-ayos ng ating pong altar. Nakikita niyo naman po kahanong last Sunday kasi bumagsak po ito. Ngayon, kita niyo na po kung ano talaga yung itsura. Na-reveal na talaga ang ating pong mga hearts na nakikita. Ayan. Amen. So, gising po ba tayo lahat ngayon dahil ilan tayo para kay Lord? Amen. Amen. Sige po, heart nga niyo yung katabi niyo. Ganyan niyo, alam niyo yung ganyan sa amin. Ano ba yung ibig sabihin ng ganito? Saan ka nanggaling ka? Saan ka nanggaling? Puso yun, puso. Sa mga k-drama, ano? Dati sa mga ganyan lang. Ngayon, ganyan lang. Ang daming nausok ngayon, no? Amen. Sige po, pag-ibig pa din po. Pag-ibig sa kaaway. No? Sige po, yakapin niyo na po yung kaaway niyo ngayon dito. Para mabilis po yung message natin. Wala eh. May kaaway ba kaya? Wala na pala. Salamat po, Lord. Sige po, sino yung galit kay pastor dito? Lumapit na sa akin. Sorry po. Mamaya na. Amen. Opo. Ewan ko paano tatalakayin ito, pero hindi ko tatalakayin ito ng ano? Ng personalan. Ang sabi nga po, kapag pinatukan ng bato, patuhin mo ng tinapay na nasa loob ng garapon. O kaya, tinapay na may palamang hollow blocks. Anyway po, tingnan po natin. Pero mag-focus po tayo muli. Balikan natin yung salitang radical. Kasi ang theme po natin for this Sunday ay radical witness. Radical witness. Balikan natin ibig sabihin ng radical. From the word radix, which literally means root. Okay, so binabalikan natin ang ibig sabihin ng radical ay nakaugat sa pinaka basic na paniniwala. Kaya yung radical hindi lumalayo. Ibig sabihin, mas nilalagiman niya yung pagkaunawa. Opo, na kung bakit siya nag-exist. Yan, di ba?
So ngayon, i-define natin yung radical witness. Radical witness, a way of living that is visible, transformative, and deeply counter-cultural. No? Pag sinabing saksi, witness ka, ay nakikita, nagpapabago, at hindi umaayon sa kultura ng mundo. Yan po yung ibig sabihin daw ng radical witness. No? Kakaiba yung iyong patotoo. Kakaiba kung paano mo ina-approach yung mga bagay-bagay. At hindi mo yung tinatago, kundi ito ay nakikita. That is radical witness. Again, balikan natin yung ibig sabihin ng radical person. A radical person is someone who isn't satisfied with surface level changes. They want to get to the source of the problem or the foundation of the faith. So, tinalakay natin yung last week na binabalikan lang natin. Ang isang radical na tao, hindi siya satisfied doon sa mababaw lang. Mas tinitignan niya yung mas malalim at doon sa pagiging malalim na yon, mas nasosolve niya yung problema. That is a radical person. Kaya nung sa amin, sa care group na nagtalakayan, ang sabi doon, makukonsider ko ba ang sarili ko na radical? Makukonsider ko ba ang sarili ko na binago na ng paniniwala ko, nagpaugat na ako, nagpalalim na ako ng ugat sa Panginoon. Okay? So tingnan natin, ano ba yung radical witness kung pagbabatayin natin yung mga verses natin na ginamit for this Sunday. Hindi tayo lumalayo again. Hindi tayo lumalayo doon sa mga verses na binibigay. As much as possible, doon natin inuugnay yung ating mga theme, which is radical witness. Number 1, tingnan natin, radical witness is not a performance, it is a practice. Okay? Ano ibig sabihin? Kung babalikan po natin yung binasa natin sa Isaiah, ganito po yung sinasabi dito, yung part na yun. Ganitong pag-aayon ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarong mga pinabilanggo, kalagin ninyo ang talikalan ng inyong mga inalipin, palayain ninyo ang mga inaapi, at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Next, ang mga nagugutom ay inyong pakanin, ang mga walang tirahan ay inyong katuluyin, ang mga walang maiso ay inyong bigyan ng mga damit, at sa mga nangailangan ng mga kamag-anak, ay huwag kayong magkait. Amen?